marami po talaga, admittedly marami sa kanila ang hindi ma-accommodate because kailangan po nating i-cut off yung ating pila ng 3 PM para to allow our offices na tapusin yung haba rin ng pila na nandito sa loob ng compound. Actually, yung mga nakapila ngayon, ay aabot na yan ng gabi, ano? Aabutin na ng gabi yan. So kung i-allow pa natin yung mga nakapila sa labas by 3 PM, ay talagang baka midnight na yan matapos, ano? So humihingi na lang kami ng paumanhin, ano? Na hindi kung sino man ang hindi ma-accommodate. Pero sa part din kasi ng COMELEC, 7 buwan din tayo nagparehistro. So I think that's more than enough time para sa kanila, ibigay natin sa kanila para pumunta sa ating mga opisina at pumunta sa mga barangay during our satellite registrations para magparehistro o ayusin ang kanilang mga records sa COMELEC. So yun lang po, sana po maintindihan nila na ah, meron pa rin naman, magkakaroon pa rin naman ng registration after ng elections na siguro ng November. So hopefully, sana po kung balak pa rin nila magparehistro ay next time po para sa 2028 national elections po ay agahan na nila. Wag na po sanang hintayin yung last day para po ma-accommodate po sila. Ano, generally peaceful naman. Ever since wala naman tayong naging problema kahit registration natin, kahit na deadlines ng ating registration, wala man tayong problema in terms of peace and order. Yun lang, yung mga more populated areas natin sa region like Baguio City, Tabuk City, mga ganyan, and yung ibang capital towns natin, of course, nakaka-experience tayo ng influx ng maraming tao. Ano? It's unfortunate nga na talagang yung ibang kababayan natin, pinili pa lang nila yung last day para pumunta sa ating opisina. So, medyo like for Baguio, na very obvious, ang haba-haba po ng ating pila dito sa compound. Yan lang naman actually yung parang pinaka-issue na naging challenge na nakita natin. Yung mga ibang munisipyo naman sa region kasi, by our monitoring, hindi naman ganun kadami yung nagpupunta para magparehistro. Ito lang talagang mga center o mga center regional centers natin, mga sentro ng ating mga probinsya, yun ang medyo marami talaga. Pero RD, you can say po ba na na-reach out po natin lahat, pati po yung mga liblib po na lugar sa ibang municipalities po? Oo naman, kasi before pa lang naman mag-deadline tayo, mandatory sa lahat ng ating mga munisipyo, sa ating mga syudad na mandatory mag-conduct sila ng satellite registrations at least once in every barangay. So lahat ng barangay sa kanilang mga lugar ay napuntahan nila at doon sila nagparehistro. At least once, so hindi lang yan, may mga instances pa na more than once na nagpunta sila. So actually malaki ang tulong niyan kasi yung mga naparehistro nila doon, hindi na yan pupunta dito sa ating opisina para para pumila pa, no? So pero yun nga, na sabi ko nga sa ating populated areas like Baguio and Tabuk cities, yun nga, medyo marami pa rin ang gustong magparehistro.